Ito ang kasaysayan ng isang OFW na hinatulan ng kamatayan sa Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay. Siya nga ba ang humampas sa ulo ng kanilang landlord matapos siyang singilin ito sa upa? Totoo nga ba na ninakawan niya pa ito ng wallet at cellphone na ibinigay niya sa kanyang nobya nang sila ay mag-date? Ano kaya ang nagawa ng Administrasyong Noynoy Aquino para mailigtas ang kanyang buhay? Ang kaya napunta ang 23 milyong donasyon na nalikom para kay Joselito. Kilalanin natin si Joselito Zapanta. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Joselito Lidasan Zapanta ay kagaya ng iba pa nating kababayan na nakipagsapalaran sa ibang bansa upang umasenso at makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Ika-14 ng Abril 2008 ay nilisan ni Joselito ang kanilang bayan sa Mexico, Pampanga upang magtrabaho bilang isang tile setter sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngunit umpisa pa lang ng kanyang pakikipagsapalaran ay naranasan agad ni Joselito na hindi pa sweldohin ng 6 na buwan ng kanyang amo. Kaya naman nagdesisyon siyang maghanap ng ibang employer at hindi naman siya nabigo. Nangupahan naman si Joselito sa flat malapit sa kanyang bagong trabaho. Ito ay ang Sunny Building na matatagpuan sa Al Batha, Riyadh, ang shopping hub at madalas puntahan ng mga expatriates, lalo na ng mga Pinoy. Bawat building ay mayroong 10 palapag at bawat palapag ay mayroong 6 na flats. Parang isang hotel ito at flat ang tawag sa bawat kwarto. Sa flat na may room number 114 ay si Joselito ang nagsisilbing flat holder na siyang naniningil ng mga renta ng kanyang mga kasamahan sa loob at magbibigay naman ito sa mga rent collector o haris. May 2 haris ang Sunny Building, isang Egyptian at isang Sudanese na siya namang naniningil sa mga flat holders. Ang naniningil naman kay Joselito ay ang Sudanese na si Imam Salah Ibrahim. Sa bagong trabaho naman ni Joselito ay nag-uumpisa ng maging maayos ang lahat. Mula sa walang sweldo ay nakatatanggap na ng kanyang kabuoang sahod na nagkakahalaga ng 12,000 pesos kasama na ang bayad sa kanyang overtime. Ngunit hindi ito magtatagal. Araw ng krimen, pagkakasala kay Mr. Salah. Ika-26 ng Mayo 2009, pumasok sa kanyang opisina ang Sudanese Haris na si Mr. Imam Salah Ibrahim. Siya lamang ang Haris noong panahon na iyon dahil nakabakasyon ang kanyang katrabaho na isang Egyptian na Haris. Maya-maya lamang ay nakatanggap ang mga otoridad ng Saudi na natagpuan si Mr. Imam Salah na wala ng buhay sa loob ng kanyang opisina. Agad nila itong pinuntahan at unang bumungad sa mga otoridad ay ang mga tao na nakapalibot at nakatingin papaloob sa opisina ni Mr. Imam Salah. Sa paunang pag-iimbestigasyon ay nakita ng mga otoridad na mayroong 2 tama sa ulo ang matanda at nawawala din ang kanyang cellphone at wallet. Kaya nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga nakatira sa Sunny Building, particular na sa Building 1. Dinakip ang lahat ng mga border sa Sunny Building para imbestigahan at questionin. Dahil karamihan sa nadakip ay mga Pilipino, agad na ipinagbigay alam kay Vice Consul Russell Reyes ng Embahada ng Pilipinas ang nangyari sa kadahilan ng maaaring maraming Pilipino ang hulihin at tinutukan naman ni Mr. Jerome Frias ng Embahada ng Pilipinas ang mga nangyayari sa mga Pilipinong ini-interrogate. Matapos ang interogasyon ay nakalaya din agad ang karamihan ng mga Pilipinong dinakip. Ang iba naman ay inabot ng ilang araw dahil hindi makontakt ang kanilang mga ka-feel o sponsor/employer. Ngunit si Joselito ay hindi nadakip noong araw na iyon dahil wala siya sa building nang mai-report ang krimen na ilang oras nang lumipas mula sa pagkamatay ng biktima bago pa ito na itawag sa mga otoridad. Nasaan at paano nahuli si Joselito? Nang matapos na ang interogasyon sa mga nakatira sa Sunny Building ay napansin na wala ang isang Pilipino sa lugar sa araw na mangyari ang krimen at isagawa ang paunahing investigasyon. Lumaki ang hinala kay Joselito nang tanungin ang isang kaibigan nito na kasama niya sa flat na hindi pa niya nakikita
nakita si Joselito at wala pang balita mula dito magmula nang mangyari ang krimen. Nag-set up ng entrapment operation ang mga otoridad. Nagawa nilang matrace ang mga lugar na pinupuntahan ni Joselito at na-trace din nila ang cellphone number ni Mr. Imam Salah. Sa isang mall, kasama niya ang isang babae na nagngangalang Karen at magkasama silang inaresto ng mga pulis. Agad namang umamin si Joselito sa mga nagawa at inamin niya rin na siya ang kumuha ng wallet at cellphone ni Mr. Imam Salah. Iniregalo niya ang cellphone sa kanyang girlfriend na si Karen sa isa sa kanilang mga date. Agad na dinala si Joselito sa Bureau of Investigation and Public Prosecution upang i-authenticate ang kanyang salaysay. Karen naman ay tuluyan ng hinatulan at ikinulong bilang kasabwat ni Joselito. Taong 2010 ay na-repatriate pabalik na Pilipinas si Karen matapos isilbi ang kanyang sintensya. Ayon naman sa kanyang kwento ay self-defense umano ang nangyari noong araw na iyon. Pumunta daw si Mr. Imam Salah sa kanyang tao. Sinisingil umano siya ni Mr. Imam nang hindi pa siya due sa bayaran ng kanilang renta. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa pagtatalo at ang pagtatalo ay nauwi sa pananakit umano ni Mr. Imam Salah sa kanya. Kaya napilitan siyang ipaglaban ang sarili at aksidenteng napatay ang landlord. Sa isang post naman ng Pilipino na nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia, sa Facebook page na Overseas Filipino Workers, anya ay kung may witness, bakit inabot ng ilang araw bago mahanap si Joselito at kung ito ay self-defense, nakapagtataka na ang gamit na martilyong ipinukpok sa ulo ni Mr. Imam Salah ay nagmula sa likuran ng biktima, lalo na ang parte kung saan kinuha ni Joselito ang cellphone at wallet bago tumakas at nawala pa siya ng ilang araw. Dagdag pa dito, nag-interview daw sila ng mga Pilipinong naninirahan sa Sunny Building at mayroon silang ilang mga bagay na nalaman tungkol sa biktima at kay Joselito. Ang yumaong si Mr. Imam Salah daw, ayon sa mga Pilipinong na-interview nila ay mabait daw ito. Wala daw problema kung malate ang bayad mo sa renta. Nagpapahiram din daw ito sa mga Pilipinong gipit sa pera at paika-ika na daw kung maglakad. Si Joselito naman daw, ayon sa kanyang mga kasamahan sa flat, ay okay naman makisama kahit medyo may kayabangan. Nalulong daw ito sa sugal, bisyo at sa kanyang babae, kaya nagipit sa pera. Nagbigay na din daw ng buwan ng upa nila ang kanyang mga flatmates kay Joselito, ngunit may 8 buwan na pala itong hindi nagbabayad sa kanyang haris o rent collector. Sa Pilipinas naman ay nag-aalala na ang pamilya ni Joselito dahil ilang araw na itong hindi tumatawag sa kanila. Ayon kay Tatay Jesus Zapanta, ama ni Joselito, ay huli nila itong nakausap noong ika-25 ng Mayo 2009 kung saan nangako umano si Joselito na magpapadala ng pera para sa nalalapit na ika-4 na kaarawan ng anak nitong babae. Ngunit bigla na lamang hindi nila makontak si Joselito. Hanggang isang araw ay nakausap nila sa isang social networking site ang isang katrabaho at kaibigan nito na siyang nagsabi ng kalagayan ni Joselito. Ika-15 ng Hunyo 2009, agad na pumunta ang pamilya ni Joselito sa DFA sa may Clark, Pampanga upang alamin kung totoo ang nangyari. Ang opisyal ng DFA na kanilang nakausap ay sinabihan silang bumalik matapos ang 3 araw dahil tatanungin pa nila ang kanilang head office sa Pasay, Manila. Pagkatapos ng 3 araw ay binalikan nila ang DFA sa Clark at sinabihan sila ng opisyal dito na dumiretso na sa head office nila sa Pasay. Sa kanila namang pagdating sa DFA main office sa Pasay ay sinabihan sila Tatay Jesus na sa regional office sa DFA Clark, Pampanga na lamang humingi ng update sa kaso ni Joselito. Matapos ito ay walang nagawa ang pamilya ni Joselito kundi madalas na puntahan at tawagan ang DFA sa Clark at Pasay. Ayon sa kanilang ina na si Nanay Mona Zapanta, kapag tumatawag sila ay kung hindi busy ang telepono at magri-ring lamang, ay masasagot sila ng isang DFA official na minsan ay sisigawan lamang sila at tatapusin ang tawag ng biglaan. Hulyo 2009, nakausap ng pamilya Zapanta ang opisyal ng DFA na si Attorney Milet Flores na siyang humahawak sa mga kaso gaya ng kay Joselito. Sinabi daw ni Miss Flores sa kanila na malakas ang laban ni Joselito dahil maraming eyewitness na makakatestigo sa kaso na napatay lamang ni Joselito ang kanyang landlord na si Mr. Imam Salah dahil sa defense. Mula nito ay sa opisina na ni Miss Flores humingi ng update ang pamilya Zapanta. Ika-22 ng Disyembre 2009, nang makatanggap ng panibagong update ang pamilya Zapanta. Tinawagan sila ni Miss Flores upang ibalita na ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia ay nagtalaga ng isang abogado na siyang magtatanggol kay Joselito
Kasunod nito, sa website ng DFA ay inanunsyo ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Esteban B. Conejos Jr. na ibinibigay na nila ang lahat ng posibleng assistance para kay Joselito. Ayon naman kay Tatay Jesus, paminsan-minsan ay nakakatakas ng tawag sa kanila si Joselito. Ipinaalam niya sa kanyang pamilya na walang abogado na nagre-representa sa kanya o bumisita lamang sa bilangguan. Wala ding interpreter na ipinrovide sa kanya nang papirmahan sa kanya ng mga Saudi police ang isang papel gamit ang kanyang thumb mark. Hindi umano niya naiintindihan ang nakasulat sa papel na nakasulat sa lengguaheng Arabic. Imutok ni Tatay Jesus na hiningi umano nila ang numero ng abogado ni Joselito na nagngangalang Talal. Hindi daw alam ng DFA ang buong pangalan nito, ngunit nagdududa siya kung paanong nag-hire ng isang abogado na hindi man lamang nila alam ang buong pangalan. Ayon daw kay Joselito ay 2 interpreter lamang ang nag-a-assist sa kanya tuwing magkakaroon ng hearing sa korte. Sa Saudi, kapag walang abogado ang isang akusado na expatriate, ay pinapayagan silang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mga interpreters na nagtatrabaho din para sa korte. Maraming kaso na rin ang na-acquit ng walang presensya ng mga abogado gaya ng Cordova case, Mabanto case at iba pa. Ayon sa isang article, habang wala pang abogado ang isang dayuhang bilanggo, ay bibigyan ito ng talabat o isang papel kung saan nakasaad ang araw at oras ng hearing para sa kanyang kaso. Kung minsan ay sa mismong araw pa ito ng kanyang hearing. Ngunit, pinahihintulutan na makatawag ang isang bilanggo sa kanilang embahada. O kaya naman, kung may contact sa isang grupo ay maaari itong i-text ng bilanggo. Ang mga grupo naman ang magpapaalam nito sa ating embahada. Isang bagay na di umano ay hindi ginawa ni Joselito. Ngunit pagdating ng 10 ng Marso 2010, ayon sa article mula sa website ng Migrante International, si Joselito daw mismo ang kumontak sa pinakamalaking alyansa ng mga OFW na grupo na Migrante International sa Middle East upang sabihin sa kanila ang kanyang sitwasyon. Ang Migrante Middle East naman ang nagpaalam ng kanyang kaso sa mga opisyal sa Pilipinas. Sa kabilang banda naman, ang kanyang pamilya naman ay lumapit sa Migrante International Office sa Quezon City. 15 ng Abril 2010, muling lumapit si Tatay Jesus sa DFA upang hilingin dito na igalang ang kanilang kagustuhan na maging aktibo sa pagliligtas ng buhay ng kanilang anak dahil halos hindi sila ina-update ng DFA. Sinubukan din nilang humingi ng police report at desisyon ng Court of First Instance, ngunit sinabi sa kanilang hindi ito posible. Ayon naman sa DFA, ang kaso ni Joselito ay sensitibo at ang lalong pagsasapubliko nito ay maaaring makasagabal sa tsansa niyang makakuha ng clemency. 13 ng Abril 2010, tuluyan ng hinatulan ng Court of First Instance si Joselito ng kamatayan dahil sa kasong pagpatay na may kasamang pagnanakaw matapos tumanggi ang pamilya ng biktimang si Mr. Imam Salah na magbigay ng tanazul kapalit ng diya o blood money. Nang pumunta naman ang opisyal ng Embahada ng Pilipinas na si Mr. Jerome Frias sa Embahada ng Sudan, ay nahirapan silang makipag-negotiate dahil galit pa umano ang asawa ng biktima na si Samia. Maging ang mga kababayan daw natin nakatrabaho ni Samia sa eskwelahan ay galit din daw sa mga maling balita ukol sa pagkatao ni Mr. Imam Salah. 30 ng Mayo 2010, ayon sa isang Facebook page na Overseas Filipino Workers, ay nagpa-convert na si Joselito Zapanta sa Islam at ang bagong pangalan niya ay Abdul Latif, na ang ibig sabihin ay Servant of the Giver. Parati na daw itong napasok sa Islamic/Arabic School sa loob ng Malas Prison. At malaki ang positibong ipinagbago nito. Sa buong ito din nagpasa ng kanilang appeal ang pamilya ni Joselito at self-defense ang kanilang inilaban. Ngunit na-deny ang kanilang apela dahil sa resulta ng investigasyon ay questionable ang anggulo ng self-defense. Dahil mula sa likod ang tama ng martilyo sa ulo ng biktima at kinuha pa ang wallet at cellphone nito. Hindi din tumawag ng pulis o ambulansya si Joselito na sinabing binugbog pa daw siya ng biktima. Kaya tanging affidavit of forgiveness na lamang ang makakapagsalba sa buhay ni Joselito. November 2012, gumawa ng liham si Joselito na humihingi ng kapatawaran sa pamilya ng kanyang biktima at naiabot ito sa tulong ng Center for Migrant Advocacy. Iniabot ito ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh Governor's Office o Saudi Reconciliation Committee. Humingi din ng tulong ang ating gobyerno upang ma-facilitate ang pag-uusap ng pamilya ng biktima at ng pamilya Zapanta. Humingi ng tulong ang ating gobyerno sa Sudan Embassy
Embassy upang mamagitan at matulungan ang pamilya Zapanta na makausap ang pamilya ni Mr. Imam Salah. Nagkita ang magkabilang panig. Ibinigay nila ang liham ni Joselito na humihingi ng kapatawaran sa pamilya ng biktima. Sa huli ay pumayag na ang mga ito na magbigay ng tanazul kapalit ng blood money na nagkakahalaga ng 5 million Saudi Riyals. Ang halaga na ninakaw ni Joselito matapos niyang kitilin si Mr. Imam Salah ay nagkakahalaga ng 3,000 Saudi Riyals o 32,000 pesos sa halaga ng piso noon. Nakiusap ang Emira o Riyadh Governor's Office na bigyan ng extension ang pamilya Zapanta dahil may kalakihan ang hinihingi nila. Pumayag naman ang mga ito na i-extend ng 1 buwan ang deadline. Ang inisyal na deadline na isinet ng pamilya ay 12 ng Nobyembre 2012. Ilang araw pa ay muling nakiusap ang Emira at nagbigay pa ng dagdag na 3 buwan ang pamilya ng biktima bilang dagdag extension. Nang makiusap ang Emira na ibaba ang blood money ay pumayag naman ang pamilya na gawin na lamang 4 million Saudi Riyals ang blood money o katumbas ng 48 million pesos sa halaga ng pera noon. Ang panibagong deadline ay magiging 12 ng Marso 2013. 20 ng Nobyembre 2012. Nagkaroon ng pagkakataon ang ina ni Joselito na si Nanay Mona at kapatid na si Rose May na mabisita si Joselito sa Malaz Central Prison. Bago bumalik ng Pilipinas, naging emosyonal ang kanilang pagtatagpo at tumagal ng halos 1 oras ang kanilang pag-uusap. Ilang araw bago ang deadline kay Joselito ay nagkaroon ng panibagong pag-asa ang pamilya Zapanta. Base sa tradisyon ng Saudi na sa unang 3 buwan ng panibagong governor ay ipagliliban muna ang lahat ng Kasunod nito ay muling nabigyan pa ng extension si Joselito at ang bago niyang deadline ay 3 ng Nobyembre 2013. Sa isang interview na tinig lamang ni Joselito ang naririnig ay taimtim siyang humihingi ng kapatawaran. Sinabi niyang, "Napakalaki ng kasalanang nagawa ko. Humihingi ako ng tawad sa Allah at gusto kong humingi ng kapatawaran sa harap ng pamilya ng aking napatay dahil parang wala ring silbi kung makakalaya man ako pero hindi naman ako napatawad. Handa akong tanggapin ang pero umaasa ako na pagbigyan ng pangalawang pagkakataon para maiayos ang aking buhay at makakagawa ng mabuti para sa kapwa." 8 ng Marso 2013 ay nabigyan muli ng pagkakataon sina Nanay Mona at Rose May na mabisita si Joselito sa Malaz Central Prison. Patuloy na nanawagan ang iba't ibang gobyerno at pribadong sektor kasama na ang simbahang katoliko ay tumulong din sa mga donasyon upang mabuo lamang ang 48 million pesos. Maging ang 2 anak ni Joselito na isang babae at isang lalaki, sa mura nilang isip ay tumutulong din. Sabi ng kanyang anak na babae, "Iniipon ko po yung sobra sa baon ko para makatulong po sa tatay." At ang anak naman niyang lalaki ay sinabing sana po makawala na po siya kasi po miss ko na po siya. Gusto ko po siyang makita. Nobyembre 2014, nakapanayam ng balitang Middle East si Joselito sa Malaz Central Prison. Komento niya ukol sa di umunoy pangakong 1 milyong piso ni Prince Khalid bin Bandar bin Abdulaziz na sinabi ni Vice President Jejomar Binay. Ngunit itinanggi ng opisina ng prinsipe 3 araw matapos itong ilabas ng Vice Presidente. Aniya, bakit sila nagpapalabas ng ganon na hindi naman pala totoo at ginagamit ang kaso ko? Nagpapabango ang mga politiko. Gumagawa sila ng istorya nang wala namang katotohanan. Bagamat tanggap na niya ang posibleng mangyari kung sakaling hindi mabuo ang blood money, ay umaasa naman si Joselito na makatatanggap ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang kanyang buhay at mapatawad ng pamilya ng biktima. Aniya, pero hindi ako natatakot dahil alam kong nagkasala ako at napakabait ng tao na napatay ko. Inaamin ko nagkamali ako. Inaamin ko na lahat. Nagkasala ako. Humihingi ako ng patawad sa pamilya, higit sa lahat sa mahal na Allah. Sana mapatawad ako. Ilan pang pagkansela at extension ay umabot na ng taong 2015 ang pangangalap ng blood money para kay Joselito. Ngunit sa huli ay 23 million lamang ang nakalap ng pamilya ni Joselito. 8 ng Nobyembre hanggang 2 ng Disyembre 2015. Muling lumipad papuntang Saudi ang mag-ina na si Nanay Mona at Rose May upang makadalaw kay Joselito at subukang tanggapin muna ng pamilya ng biktima ang 23 milyon habang sinusubukan pa nilang bunuin ang natitira pang 25 million. Ngunit hindi pumayag ang pamilya.
Ika-29 ng Disyembre 2015, 2 p.m. ay isinagawa na ang hatol sa 35 taong gulang na si Joselito. Hindi na rin may uuwi ang katawan niya sa Pilipinas. Bilang isang converted Muslim, ay agad siyang inilibing. Bukod dito, hindi na nare-repatriate ang mga labi ng mga taong doon sinintensyahan ng kagaya kay Joselito. Sa kaibigan ni Joselito na si Abu Bakar Espiritu, ibinigay ang mga huling kagamitan ni Joselito sa bilangguan, gaya ng kanyang passport, ikama o ID, certificate ng kamatayan, at ang last will and testament nito. Sa kanyang last will and testament nakalagay, sumainyo nawa ang kapayapaan. Ako si Joselito Lidasan Zapanta, Pilipino. Pinapaubaya ko sa aking kaibigan na si Joseph Abu Bakar na ipagsagawa niya ako ng Hajj. Ipinapaubaya ko din sa aking kaibigan na si Nurmina Mindo ang pangangalaga niya sa aking mga anak. Sa Pilipinas ay biglang nawalan ng malay at isinugod sa ospital si Nanay Mona nang malaman ang sinapit ng anak. Agad siyang isinugod sa ospital at ginamot para sa pagtaas ng presyon. Samot-saring pambabatikos naman ang nakuha ng Administrasyong Noynoy Aquino dahil si Joselito Zapanta ang ikawalong Pilipino na na-ex sa Saudi Arabia. Sinabi ng isang migrant workers group ay nakukulangan sila sa pagsisikap ng Pangulo na maisalba ang buhay ni Joselito. Tinawag pa nila ang dating Pangulo na King o OFW execution. Ano naman ang nangyari sa 23 million na donasyon na nalikom para sa blood money ni Joselito? Sinabi ni Senator Cynthia Villar na siyang isa sa mga nag-contribute ay nais niyang ibigay na lamang ang lahat ng donasyon sa pamilya ni Joselito. Ngunit maiging tanungin din ang iba pang nag-contribute. Aniya, kung masyadong malaki sa tingin nila para ibigay lahat sa pamilya, i-determine kung ilang percentage ang para sa pamilya, tapos the rest would be there as a fund in case mangailangan ng blood money para may mapagsimulan na. Baka iyon ang pwedeng maging simula ng pondo para sa blood money. Nagbigay ng livelihood assistance na sari-sari store si Senator Cynthia Villar sa naiwang pamilya ni Joselito. Ayon naman kay Ms. Susan Toots Ople ay ikonsidera din naman na mabigyan ang 5 pang kaso ng mga OFW na nangangalap din ng pondo para sa kanilang blood money. Ika-5 ng Enero 2016 ay nakausap ng dating Vice President Jejomar Binay si Nanay Mona at emosyonal niyang sinabi na kung mabubuhay lang yung anak ko, wala akong pakialam dun sa pera na yon. Kunin nyo na lahat. Basta mabuhay lang ang anak ko. Mas mahalaga sa akin yung anak ko. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Joselito Zapanta? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.